Nakuryente itong San Miguel Beer dito sa Game 1 nila kontra dito sa Meralco Bolts. Nakita natin kung ano nangyari dito, kung saan nanalo ang Meralco. At maliwanag dito na nautakan o naisahan ni Luigi Trillo at ni Nenad Vucinic itong si Coach George Gallant. Kitang-kita ang naging problema ng San Miguel Beer dito. At iyon ay yung position nila dito sa number 4 spot, yung power forward. Kapag ginagamit ng San Miguel Beer na power forward si Don Troliano, ay pinopost up siya nitong si Cliff Hodge dahil mas matangkad ito. Kapag ginagamit naman niya itong si Motaw Tuwa para maging matangkad yung kanilang lineup, tinatakbuhan naman sila ng Meralco Bolts. Nakita rin natin kung paano pinopostehan ni Bong Quinto itong si Marcio Lassiter at yung iba pang gwardya ng San Miguel Beer. Hindi rin naging madali para sa SMB yung pag-atake sa basket dahil sa magandang depensa nitong si Brandon Bates, nakita natin yan. Plus of course, na-miss din ng San Miguel Beer yung serbisyo nitong si Terence Romeo. Ang isa siguro pwedeng gawing adjustment ng San Miguel Beer dyan ay gamitin ng mas madalas itong si Rodney Brondial at wag lang pang first quarter. Dahil nakita natin na malaki na itulong ni Brondial lalo na pagdating sa hustle at rebounding. Baka ito si Vic Manuel gusto rin nilang subukan. Dahil yung strategy na ginagamit ni George Gallant na ginagamit sa power forward dito si Don Troliano, hindi uubra dito sa Meralco Bolts dahil matangkad yung mga power forward nila. Maraming big men ng Meralco na magagamit. Hindi rin maganda yung ginawa ni George Gallant na ang agang pinasok si Junmar Fajardo ng 4th quarter. Kaya nung bandang huli ay napagod na. Nakita natin nagmimintis na siya sa free throw dahil dala ng pagod. Kaya sa tingin ko kailangan gumawa ng adjustment ni Coach George Gallant pagdating sa rotation. Dahil kung hindi, baka manalo ulit ang Meralco at delikado na itong San Miguel Beer pagdating sa bandang huli. Ang balita ngayon, of course, ito si Reynang Batak, katulad ng sinasabi na ng mga insiders, ay mate-trade yan dito sa TNT. At nangyari na nga, si Batak ay nasa TNT kapalit ni Kib Montalvo at ng second round pick. Siyempre, hindi balanse yung trade na yan dahil si Batak nag-average ng double figures at siya ang second leading scorer ng Blackwater. Actually, dalawa lang sila ni Troy Rosario na nag-average ng double figures dito sa Blackwater. Pero itong si Montalvo, 3 points lang ang average. Ganun pa man, sigurado nga aprobahan ng PBA yan at asahan natin na susunod na dyan na magte-trade itong Ginebra at Magnolia. Sa ngayon, mukhang na matunog na yung pangalan nitong si Calvin Abueva na baka ma-trade at baka maging kapalit si Arvin Tolentino o si Stephen Holt. Itong Ginebra susunod na rin dyan. Sigurado na mate-trade nila itong si Bon Pesumal, si Jared Dillinger, Aljon Mariano, si Ralph Koo at yung iba pa nilang bench players para makuha itong si Stephen Holt, si Calvin Abueva, ito si Arvin Tolentino, si Wamit Yongson, Isaac Go, William Navarro o kung sino pa mga players ng Northport at ng Terra Firma. Dahil dito sa ginawa ng Blackwater Bossing, mukhang inaasahan natin na patuloy pa rin itong mga ganitong klaseng trades ng SMC at ng MVP Group. Kaya tignan na lang natin kung saan ito makakarating. Ang maliwanag dito, mukhang itong Barangay Ginebra ay nakita na yung ginawa ng TNT at syempre hindi na yan papahuli. Alam nila na ang TNT ay nagre-rebuild dahil hindi maganda naging performance ngayong season na to at ang Barangay Ginebra ay siguradong susunod na rin dyan. Kaya ngayon, abangan na lang natin kung sino kukunin, kung si Stephen Holt, si Arvin Tolentino, o kung sino pang players dito sa Northport at Terra Firma. Sa tingin ko, itong si Stanley Pringle, hindi ite-trade ng Ginebra yan dahil maganda pinakita niya. So malamang, itong mga iba nilang bench players na lang, o baka isama pa itong si Jeremiah Gray, kung sakasakali. Maraming mga players ngayon dito sa Magnolia Chicken Templados na pwede nating masabi na baka ma-trade. At kabilang na dyan, itong si Jerick Hanmisi. Si Jerick Hanmisi ay isa sa mga masasabi nating mataas ang potential pagdating dito sa scoring at pati na itong si Jerick Balanza. Pag nating asahan na magtataga si Balanza dyan sa Magnolia dahil eventually iti-trade din yan. At sabi nga nung iba kaya yan kinuha ng Magnolia ay para gawing trade asset. So itong dalawang Jerick na yan hindi yan magtataga sigurado dito sa Magnolia Chicken Templados. Dahil gumalaw na ang TNT, asahan natin na susunod na rin dito ang SMC. Ang titignan na lamang nila ay kung sino ang pwedeng makuha. Sa ngayon mukhang maghahati itong Magnolia at itong Ginebra dito sa players ng Northport at Terra Firma. At baka ang San Miguel kumuha rin dahil mukhang kinakailangan talaga nila ng power forward ngayon. Mukhang yan talaga nakikita na ni George Gallant ang problema. Samantala naman ito si Coach Chito Victorero naghahanap
ng ibang players na pwedeng idagdag. At syempre, alam natin yung pag-trade dito kay Calvin Abueva mukhang nalalapit na. And of course, wag natin kalimutan ito si Gio Halalon, ilalagay nasa trading block din yan. So marami tayong inaasahan na paggalaw dito sa Magnolia Chicken Templados sa mga darating na araw. Ang importante ngayon kung ikaw ang Magnolia ay kailangan maging patient ka. Dahil syempre kailangan tignan mo na kung ano magiging sitwasyon sa bandang huli at of course yung galaw ng ibang teams. Aminin na natin hindi priority talaga ang Magnolia dito sa SMC. So malamang kapag nakapili na ang San Miguel at Ginebra at saka pipili ang Magnolia. Hindi unfair yun para sa Magnolia pero sa totoo lang ganun ang sitwasyon. So abangan na lang natin kung anong gagawin ni Coach Chito Victorero. Para doon sa mga nagtatanong kung magkakaroon ng coaching na pagbabago sa Magnolia, sa tingin ko hindi pa rin at bibigyan pa rin ng pagkakataon dito si Victorero na mag-deliver ng isang kampyonato dito sa Magnolia Chicken Templados. As it is, mukhang magre-rebuild muna sila at susubukan ulit si Coach Chito. Nag-meeting na yung PBA Board of Governors at si Commissioner Marcial at mukhang magkakaroon ng mga pagbabago sa bagong season. Ang unang-una ay gagawing first conference yung Governors Cup, susunod yung Commissioners Cup at panghuli yung Philippine Cup. Mukhang kaya nila binaliktad yung mga schedule ay dahil para makasabay sila dito sa mga ibang liga. Kasi kapag tinapat nila sa ganyang buwan itong Governors Cup at Commissioners Cup, magiging available na yung mga mahuhusay na mga imports na pwedeng makuha ng mga teams. Kasi kapag hinuli nila itong Commissioners Cup at Governors Cup, sasabay tayo doon sa ibang conference ng ibang liga na gumagamit ng mga import. So magkakaroon tayo ng sabihin natin competition at syempre mahirap tayong mag-match up dyan. So uunahin nila yung Governors Cup at yung Commissioners Cup para magkaroon tayo ng chance na makakuha ng mga mas high caliber na imports. Ang isa pang pagbabago ay wala nang height limit dito sa Commissioner's Cup. Matagal na nagsasabi marami dapat yan gawin talaga. So mukhang ganyan nga mangyayari. At isa pa, pinag-aaralan daw ng PBA yung pagdagdag o yung pag-implement ng 2 imports. Para sa akin talaga hindi ako papor dyan dahil magiging advantageous yan para doon sa mayayaman ng mga teams. At isa pa, lalong mawawalan ng playing time yung mga local players kung gagamitin natin ang dalawang import. So sa tingin ko, yan ang magiging problema dito kapag gumawa ng dalawang imports. Pero tignan natin kung anong gagawin ng ibang koponan ngayon kung papayag talaga sila na 2 imports. Kasi isa pang problema pag dalawang import yung budget. Alam natin hindi lahat ng teams kasing yaman ng SMC at ng MVP Group. So katulad for example ng Rain or Shine at Phoenix, papayag ba sila na maging dalawang import? Gayong sigurado syempre ang laki ng gastos dyan. Kaya sa tingin ko medyo dadaan sa butas ng karayom itong pag-implement ng dalawang imports. Kaya abangan natin ang mga iba pang pagbabago. Shoutout kay Joseph Pineda, Tonel Santiago, RG Bueno at Dalina family. Binabati din natin si Jonald Malyari, pati na itong si Ronald Barbosidad, Rico Olarte, Katsakino Dukusin. Binabati din natin si Romeo Conchada at pati na iba nating regular listeners katulad ni RG Bueno at Dalina family, Jonel Alagon, Roman de la Cruz Agustin, Ireneo Salangsang, JJ Boom, Edwin Carmona Jr., Judy, Edwina, Shaina, Carl Jaira at Joanna Villarosa, OG, Len, Gio at Gia Santillana at Tagle family, si John Mike Winky, si Carl Alarcos, si Juan Solegue, Alexis Teterala, Anthony Alon family, Kuya Mike TV, Eduardo Monsales, John Ray Marquisuela, Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Jason Mendoza, Enju at ang iba pa nating mga taga-subaybay.